Mayong aga sa tanan, good morning. Manami kay ina nga tiyempo pero nagbubo na ang ulan but still magapadayon kita sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. May I invite everyone kung may mga Biblia kamo, magabukas kita sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. I'll be reading sa ESV or English Standard Version. Follow it with your eyes. We'll be reading this passage, chapter 4, verse 11 of Matthew. The word of the Lord says, "Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, 'If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread.' But he answered, 'It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.'" Verse 5, "Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, 'If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command these angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.' Jesus said to him, 'Again it is written, You shall not put the Lord your God to the test.' Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, 'All these I will give you, if you will fall down and worship me.' Then Jesus said to him, 'Begone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.' Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him." Magapangamuyo kita. Sa imo amay ang kadayawan gid sa among tagsa-tagsa kabuhi. Salamat Ginoo sa panibag-o nga adlaw, panibag-o nga Domingo Ginoo nga maka-feast kami Ginoo sa imo nga mensahe. And Lord, we thank you nga imo mo kami gidala sa sini nga Matthew chapter 4 Ginoo. We thank you Ginoo sa kaayo nga katutom mo sa bilog nga semana, mga miracles Ginoo nga na-experience namon, mga gamay nga butang Ginoo that it meant a lot for us Ginoo. We thank you, Gid, for who you are, your character, your nature, your presence in our lives, Ginoo, especially in times of temptation, Ginoo. We thank you, Gid, that you are the one na nga nagapatunga para sa amon, Ginoo. Ikaw ang nag-initiate sa amon, Ginoo. Ikaw ang nag-sustain sa amon, Ginoo. Kag ikaw man, Ginoo, nagabilin sa imong mga promises sa amon. Lord, ikaw ang amon Diyos nga wala gid nagkulang. Ikaw ang amon Diyos nga hindi man sobra, but Lord, tsaktuhan gid ang imo nga kaayo ka katutom sa amon tagsa-tagsa kabuhi. Apang Lord, patawara kami sa amon mga sala, sa pulong, sa buhat, kag sa una-una, Ginoo. Patawara kami sa mga tion nga nakahimo kami sa mga butang nga wala ikaw nakalipay, kag nakapangasubo ini sa balaan nga Espiritu. Limpyuhi kami Ginoo nga mangintakos kami sa sining trono sang imubugay Ginoo. Nga kami Ginoo wala sing kasablagan sa pagpamati namon sang imo pulong. Apang Lord, enjoyo namon ini Ginoo. Kay ini pagkaon sa amon mga kalag. We pray Lord for others, gapakadto pa lang, dulong sila diri Ginoo. Remind them, O God, that it is you ang ilang ginasimba Ginoo. Not the circumstances, not the people, not the presence around them, but you sitting on the throne on heaven, worthy to be worshipped, Ginoo. And with that, O God, I pray nga ikaw mag-center sa sini nga worship. Ikaw, Ginoo, mag-protect sa amon nga wala sing hindrances kami, Ginoo, nga mabatian samtang kapamati kami. I-fix namon amon mata sa imo, Ginoo, ang imo, Ginoo, nga pulong amon gid himay-himayon kag ibutang sa amon mga tagipusoot. Lord, salamat gid. Salamat kay Kristo nga ari kami diri tungod sa iya ginhimo sa amon. Sa paghatag sang iya kabuhi, ginlansang siya, ginduplaan, ginsaputi, kag gimpatay Ginoo,
ginlubong apang sa ikatatlong adlaw na banhaw siya, gapamatuod nga siya lang gid ang sara nga makaluwas sa amon. Thank you, Lord, for that love, washing us of our sins, clothing us of your righteousness. We are now perfect in your eyes. Therefore, there is now no condemnation sa imo mga anakan. Lord, we thank you and we love you. We bring back the glory and honor to you. In Jesus' name, amen. Amen. Very familiar ang ini nga passage, beloved na Lord, tungod kay ang very familiar gid sa aton is in verse 4. Man shall not live by bread alone, di bala? Masaulo mo na, especially kung ikaw dugay ng Kristohanon, but by every word that comes from the mouth of God. Very familiar, again, sa sini nga passage. Yet, amo ni bala, beloved the Lord, if there's one thing nga gubon ni Satan sa aton is with our fellowship with the Lord. Ang aton nga time with Him, ang aton nga moments, ang aton nga pagbukas ang pulong sang Ginoo, di bala? Tungod kay ang aton relationship sa Ginoo nasilyuhan na. Meaning hindi maguba ni Satan ang aton relationship between the Lord. In other words, your salvation, ang imo kaluwasan, hindi na makuha sang yawa sa imo. Okay? In times of sin, in times of trials, in times nga malaglag kita sa pagpakasala, always remind yourself nga hindi madula ang imo kaluwasan sa Ginoo. Okay? Many denominations, many faith groups nagapati nga ang ilang nga kaluwasan madula kung makahimo ikaw sang sala. Tapos matuo ka naman liwat. Makasala ka liwat, matuo ka naman. So, it is a cycle, in other words, no? But the Bible, gahambal ang Biblia on John chapter 10, that no one can snatch us out on the Father's hand. Okay? Wala sang may makakuha sa aton sa kamot sang Ginoo. Okay? No powers, no demons, and everything else that can separate us from the love of God. But in times nga makasala kita, ang aton lang a fellowship, beloved in the Lord. Okay? Ang aton lang time between Him, ang aton lang fellowship between sa Ginoo, amula na ang tion nga maguba o kung ma-distort ni Satan. Okay? Therefore now Satan will always tempt us of our dependency to Him. And we read the passage how Jesus Christ was tempted by Satan not only once but 3 times sa sining passage aton matun-an. Beloved the Lord, if there's one lesson that I would love to you to understand, I entitled my preaching anay, firmly founded in Christ amidst temptations. Okay? Kabay pa nga kada temptations nga matubang naton, si Kristo gid ang aton nga pundasyon. And if there's one idea that I would love to bring to you for this morning, it would be this. In the greatest temptations of our lives, Christ is the only foundation by which we survive. Okay? May 3 lang kita diri kabutang pagatun-an. Una gid, ano ba lang mga aspeto sa atong kabuhi nga dapat si Kristo ara gid? Una gid, when we are teased to demand our personal sustenance. Kaduha, when we are tested to doubt our personal security. And number 3, when we are tempted to display our worldly superiority. Number 1 diri, sa tion nga matempt kita, kinahanglan gid si Kristo amo aton nga pundasyon. Nga, when we are teased to demand on our personal sustenance. In verse 3 to 4, nagpalapit ang yawa kay Jesus Christ. Okay? Again, this is in the wilderness nga context. After fasting 40 days and 40 nights, sigurado gid nga magutom si Kristo. Sino man ba hindi magutom, nga hindi ka magkaon, 40 ka adlaw kagabi. Isa pa lang gani guro ka adlaw, do malipungan na ta, di ba la? How much more kung mamiss mo pa lang ang isa ka pamahaw, panyaga. Okay?
All of us have that experience nga maabot gid ang tion nga magutom kita. And here, makitaan ta, si Jesus Christ, ginhimo niya man na, nag-fasting gid siya. Yet, he was hungry. Ginuto man ang Ginoo. Okay? Ang iya lawas, yes, physically ni siya, naghandom gid nga makakaon sang pagkaon. Yet, amo ni, Satan seized, gindakop gid ni Satan ang ini nga moment sang weakness ni Jesus Christ kag sang iya nga first nga temptation. Abi naton do okay lang man di bala nga do harmless lang bala si Satan sa iya nga paghambal tinapay dumaayo man na kag makasatisfy gina sang imo nga kagutom. Yet amo ni si Satan, beloved na Lord, subtle lang ang iya strategy. In other words, hindi bala balanon. Oh? Hindi bala balanon ang strategy ni Satan, pero that's how he does it good. By urging Jesus to turn stones into bread. Okay? Verse 3, kung ikaw anak sang Ginoo, command these stones to become loaves of bread. Okay? Satan was not questioning ang identity ni Kristo. Ang Ginoo na mismo ang nagdeklara sina. Wala ginambal ni Satan nga kung diretsuhan ay bala. Ako nagutom ka, himuan nga tinapay. No, it's not. Ginplastar niya gid, ginrecognize niya gid nga Son of God si Jesus Christ. But silingon, beloved na Lord, ang ginapaabot diri ni Satan is that mag-step out si Jesus sa kabubuton sang Ginoo kag tumanon niyang iya nga mga kinanglanon, especially ang iya nga kagutom. Okay? Yet, amo nang Ginoo naton. Pwede niya gid na tani mahimo. Or pwede niya gid gani nga pagka-click lang sa iya nga kamot, busog na siya. Hindi na niya kinanglan nga magkaon pa sang tinapay. He can do that. He has the power sa bilog nga kalibutan to do that. But it was the Father's will nga nag-antos siya sa kagutom kag sa temptasyon. Okay? Kabubuton sang Ginoo ang iya sa gihapon nga ginuna. Beloved na Lord, at times bala, una gid diri, Satan will try to tease us in our obedience to God. Okay? Si Satan, always gid na, tease ba? Itik-itikod niya lang kao, amat-amat lang, until nga makapture na kita ni Satan. That's how subtle Satan is working in our lives. That's how subtle he is. Satan will make ways nga makompromise ta ang obedience naton sa Ginoo. Notice, mga tion bala sa atong kabuhi, nga kung ging sabat sang Ginoo aton mga pangamuyo, di ba? In the right time, in the right place, and in the right moment, magsabat ang Ginoo. Amo nang Ginoo naton. Hindi man be sa aton, may it be delay sa aton, pero para sa Ginoo, it is the right moment, right time, and right place. That's how God answers our prayers. We give thanks sa Ginoo kung paano siya mag-provide sa aton mga kinanglanon. But kung si Satan naman ang mag-tease sa aton in these needs of our life, in the right time, in the right place, kag in the right moment man. Okay? Grabe si Satan. Gusto niya gid nga tupungon ng iya nga kaugalingon sa Ginoo, that in the right time, right place, and right moment man siya mag-igo sang imo mga kinanglanon nga temptaron niya kao. Have you noticed that? Grabe si taning, grabe si Satan mag-work sa aton. Na kung diin vulnerable na ikaw, kung diin luya ka na, galuya ka na, kung diin nagademanda ka na sa mga kinanglanon mo, diin nga weak ikaw, diragid kita tirahon kayawa sa aton mga kinanglanon sa kabuhi. That's how crafty Satan is. Okay? How crafty Satan will try to mess us up. He will find ways to make us disobey the will of God in our life. Amo gina si Satan, bilang the Lord. Remember, sa isa ka semana pila ka oras? 168 hours. 168 hours, Satan is working to destroy your relationship or your fellowship with the Lord. Okay?
Hindi lang na nga, Domingo, hindi ko magano sa imo Hindi ko mag-tempt sa imo Lunes, pahuway tanay. No, it's not, beloved the Lord. 24/7, Satan is working so that our fellowship with the Lord, so that our obedience to the Lord will be distorted or destroyed. Yet, lantawon ta sa may verse 4. Look at your Bible, samba ni Jesus Christ. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Gin-reference ini ni Jesus Christ sa Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, summarize ko na lang, amuni ang last nga address o kung final nga sona ni Moses sa mga Israelites before sila magsulod sa Promised Land. Ginahambal o ginapanumdum gid ni Moses ang katutom kag ang kaayos ng Ginoo kag ang pagdisiplina niya sa mga Israelites sa 40 ka tuig didto sa wilderness. Okay? Nunumonta, imagine 40 years, paano sila na sustain ang ilang mga sandals, ang ilang pagkaon, beloved na Lord, ang Ginoo gid ina ang nag-provide. That's how God works sa Israelites, that in return they must be dependent to Him. Nga hindi nila gid dapat pagkalimtan ang Ginoo kag mangin proud sa duta nga ilang pagakadtuan. Okay? Verse 4, beloved in the Lord, hindi lang ni siya nga tinapay o kung physical food ang makasustenar sa aton kabuhi bilang mga Kristohanon. Rather, feeding on God's Word through reading the Bible makes life truly sufficient and complete. Okay? Hindi diri ang ginaplastar niya nga kinahanglan mo lang tinapay nga physical. You really need God's Word day by day sa imo kabuhi. Hindi lang amuna, no? But it reminds us never to forget the Lord in any circumstance of our life. That's it. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. In other words, hindi mo gid pagkalimtan ang Ginoo sa mga tion nga ginatistingan ikaw. That's it. Okay? We must depend our life sa pagsunod sa mga kasuguan sang Ginoo. That is the message of Jesus in times of testing, or in times of teasing rather. Kinahanglan gid naton nga magsalig sa iya, sa Ginoo, sa iya nga mga pululungon. Okay? Nga kinahanglan gid, nga ginademanda gid. Because sa gamay lang nga pagtesting sa aton, we tend to forget God as soon as possible. Di ba la? Gamay lang. Gamay pa lang na. Lipat ka na sa Ginoo. Imo dayon worry. Imo dayon kasubo. Imo dayon problema ang gasulod sa ulo mo. Gamay pa lang na nga teasing. Nalipatan na naton ang Ginoo. Okay? Gani pa, beloved na Lord, this is the message of Jesus. Beloved na Lord, when we are tempted to compromise because of uncertainty of our personal needs, never forget God. Sa mga kinanglanon mo bala, may mga parents diri nga lapit na lang abri klase, wala ka pa sang may sang sufficient nga kwarta para sa pambakal sang mga supplies sa kabataan mo, never forget God. Ano pa gid? Okay? When our personal needs improve, and our lives are progressively lifted up. Ari naman, nag-improve ang imong pangabuhi. Amat-amat, nga nagmanggaranon ka, never forget God sa gihapon. Okay? When prayers are answered and blessings abound, never forget God sa gihapon. And last, when trials linger and answers seem delay, never forget God. So, hindi lang gali sa mga temptations in life, even in the blessings, in the joys, even in unanswered prayers, never forget God. Sa imo nga kakulangan, kag sa gasululubraman bi,
sa hindi mo kasiguraduhan o kon sa pagdamo sa imo personal needs, kabay pa nga hindi mugid pagkalimtan ang Ginoo. That's why we must put Christ as the foundation of our life when we are teased to demand our personal sustenance. Okay? And number 2 right here, when we are tested to doubt our personal security. Verse 5, the word of the Lord says, "Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, 'If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against the stone.'" Again, ang primary goal ni Satan para kay Kristo is i-compromise niyang iya kaugalingon. Nga hindi niya pagsundon ang Ginoo nga amay. Okay? Balaan ni Satan nga this is the Son of God. Balaan niya ang authority ni Jesus nga ang position niya. Yet again, gintry niya sa gihapon nga itis si Satan nga gamiton ang iya nga power, ang iya gahom, kag ang iya otoridad to act independently sa security sang Ginoo kag sa personal care sang Ginoo. Okay? That's how Satan works. Himuon niya gid nga even ang security mo tandugon niya. Okay? Wala si Satan nagahambal nga mag-suicide si Jesus diri ha. Hambali diri lumpat kaw kaysa luon ikaw sa mga anghel. Okay? Throw yourself down. No, it's not. It doesn't speak about suicide. Rather, kung maglumpat si Kristo sa mataas nga lugar, gamiton niyang iya otoridad, agud pangaluwason siya sa mga anghel. Okay? Notice, one thing that Satan will try to twist is how God provides our security. Okay? Amugin na si Satan. Security mo naman. Balaan ni Kristo nga secure na siya sa kabubuton sang amay, yet Satan is testing how secure he is in God. Grabe si Satan. Okay? Ginatest niya kung ano ka secure gid man siya sa Ginoo. Paano niya naginimo? Gamiton niya ang pulong sang Ginoo. Pwerte. Scripture versus scripture. That's how Satan works in our life, beloved in the Lord. Satan, notice how Satan twists God's words by misusing it. Okay? Ang ini nga verse, again, plaster ni Satan, it can be found in Psalms 91. Look at your Bibles with you. Pagabukas kita. Psalms 91. I invite you to open your Bibles. 91 verse 11 to 12. Basahon ta bala. Ara na? Basahan nyo. "For He will command His angels concerning you, to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against the stone." You see? The same passage, beloved in the Lord. Same passage nga ginbasa ni Satan para kay Kristo. Pero diri mo makitaan nga ginatwist ni Satan ang pulong sang Ginoo by misusing it. Kadua, how Satan tries us with his words by making the most out of it. Paano siya mag-tempt sa pulong sa iya nga pulong? Imagine, himuon gid ni Satan ang tanan-tanan, even gamiton ang pulong sang Ginoo nga agud pa nga maguba ang imo fellowship sa iya. How Satan tricks us to test God's word by manipulating us. Not only nga gamiton ini ni Satan, tapos himuon niya gid ang tanan-tanan sa paggamit sini, kag testingan niya man kita sa pulong sang Ginoo. Paano niya i-test? Sige bi, kung muna hambal niya himuabi. Huh?
That's how Satan works, beloved in the Lord. Abi naton bala, si Satan is a kayawa that is so evil in physical appearance. Di bala, ang depiction sang social media when it comes to Satan is mapula siya nga pula, may ikog, di bala? May trident, tapos may sungay. That's the depiction of the social media. And may it be nga na-adapt man naton. Nga when it comes, makalantaw kita sa mga horror movie, man be, o kung makitaan kita sa mga picture nga muna, si Satan na dayon. Laway-laway tsura niya, laway-laway iya nga batasan, and may it be tsakto man. Okay? May it be tsakto man. Pero, matuod lang, beloved the Lord. Amo ni bala? Nagakapot man si Satan, sang pulong sang Ginoo. Huh? You can see? Kakapot siya sang trident sa right hand niya. Yet at the same time, he is using God's word as a weapon as well to destroy those who are in Christ Jesus. That's who Satan is, beloved in the Lord. If you think nga wala gabasa si Satan sang Bible, I tell you not. Ubos na ni Satan kabasa ini siya. Ubos na ni Satan kabasa ang pulong sang Ginoo. Agud pa nga may igamiton siya para sa imo. Nga kontra ko niya ikaw, nga magbaliskad ikaw sa imo nga fellowship sa Ginoo. Hindi lang nga ginakapta niya, ginabasa niya gid. If hindi kita mangin alamon o kung mangin maalam sa pulong sang Ginoo, labawan pa kita kayawa sa paggamit sini. Sakto gina, beloved na Lord. Okay? When we are being ignorant of God's word, wala kita bentaha dira. Wala kita advantage. Wala kita sing gain o kung advantage dira. Pero si Satan, huod gidi. Huh? Ambot sa lingon bala, beloved na Lord. Kung hindi ka bala kabasa sang Bible sa isa ka adlaw, tungod kay sako kaw, tungod kay natamad ikaw, wala ka gid bentaha dira. Pero si Satan may ara. Okay? Mas nalipay si Satan nga wala ka gabasa sang pulong sang Ginoo. Nalipay gid si Satan kung hindi ka magbukas sang pulong niya. Imagine ang process pa dira bala nga hindi may katamaron ikaw, may kasakuon ikaw. Yes, that's how Satan works. To the point that you will not read God's word throughout the day. Times mo sa 7 ka adlaw, times mo sa pila ka bulan. And we tell ourselves that we are Bible-believing Christians. Si Satan, guro, Bible-believing man. Huh? Anong aton nga difference if wala kita nagabasa sang pulong sang Ginoo? And when doubt and temptation arises sa aton security sa Ginoo, anong matabo? How easy for us to deny that security nga ginbutang para sa aton. Kung wala kita gadalagan sa pulong sang Ginoo, sa sining mga butang sa atong kabuhi, how easy for us to fall down tungod kay we do not enjoy, we do not read God's word. Kani pa, beloved na Lord, gaano ikaw ka-secure sa tion nga ginatemptar ka? Gaano, ano ba lang imo seguridad? May mga tion nga itemptaron ikaw. Are you able to stand? Even nga si Satan, gamito niya ang ini nga pang-away patani sa iya. Makapanindugan kabalayan, beloved in the Lord. Kung amo nagidni ang gamito ni Satan para sa imo, anong imo seguridad kung gamito ni Satan ang pulong sang Ginoo? Even when Satan misuses scripture to tempt us, doon mo tagit, beloved the Lord, Jesus rightly divides the word of God. Okay?
Jesus rightly divides the Word of God, using it accurately to remind us that God's Word are sufficient and that we should not put the Lord to the test. Tungod kay kung itistingan ta ang Ginoo, when we doubt and we try to test God, you are not trusting God. For if we test God sa iya nga security para sa aton, wala gid kita salig sa Ginoo sa pag-provide sang sina nga security. Kabay pa hindi mangabot sa tion that you will try to test God as well. Beloved in the Lord, this is God's word. We must accept the reality that even Satan uses this means as a way nga maguba kita. Beloved in the Lord, this is God's word. Para ini sa imo. Ginbilin niya ini para sa imo. To read it, to enjoy the truths out of this, and to apply everything maging commands ng Ginoo para sa aton. Kabay pa nga hindi lang pag-abot mo sa simbahan, ginapakpak mo ang yabuok sa may mo nga Bible, kabay pa nga hindi na. Okay? Mayara ko nga do clip bala nga nalantaw sa Facebook. May lamisa siya sa iya nga sala. Ginbili niya dira iya nga Bible. Tapos ang angle sang camera is naka-focus sa may Bible lang. But ang background sa sala, anong ginahimo sang person sa sala? Cellphone, tapos makaon, tapos mag-imbitar sang iya barkada didto. Tapos tungang gabi nagapuli. Background lang, naka-blur ang background pero kitaan mong movement bala. Tapos galantaw siya sang TV. Tapos na-imbita niya yung mga barkada, lantaw sila sang hampang sang NBA. Tapos malakat. Tapos throughout sang segment sang video, ang Bible ara lang gid. Ara lang gid. Wala na tandog, wala na buksan, ara lang gid sa lamisa. Kag pag-abot sa Domingo, nagsulod ang person naman, nagakayos ang iyang bayo. Malakat na siya. Imagine, nagbalik siya sa balay niya, nalipatan niya pa ang Bible nga ara sa lamisa niya. Ara lang sa may background, nalipat na ko bisang video. Pero, you see? That's the reality when we do not have value in God's Word. Nalipatan niya patani. Tapos pa siya sa simbahan. And the cycle repeats naman. Beloved in the Lord, this is God's word. God's promises are there for us, are here for us when we need them. Okay? This is God's word. And I hope and pray that hindi kita malamangan ni Satan on how we value God's word. Ang kinalain lang sa aton, beloved in the Lord, Satan uses God's word pangguba. For us Christians, we use God's word to edify, to proclaim His glory. Okay? We must put the word of God agud pa nga mahimaya gid siya sa aton nga kabuhi. Rightly dividing the word of truth. And number 3 here, nga kinanglan gid naton si Kristo nga pundasyon sa atong kabuhi when we are tempted to delight in worldly superiority. Matthew chapter 4 verse 8 to 9. Basahon ta. Ready? Begin. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all this I will give you if you will fall down and worship me. Notice
the characteristics sang sini nga temptation. Satan, ginpakita niya si Jesus Christ. Gindala niya sa pinakataas nga bukid. Okay? All the kingdoms of the world and their glory. That's how this temptation ginpakita ni Satan. Visible ang ini nga temptation. Grabe ang influence ng sini nga temptation. Grabe ka manami, prestige, kag grabe nga opportunity to control. Okay? That's the characteristics of the temptation. Kaduha, the charge behind the temptation. Satan, doon namunta ha, si Satan, ang ngalan niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, he is the God of this world. Small letter G. Okay? Small letter G siya. Si Pablo na naghambal. Then, not only that, he is the ruler of this world in John chapter 12 verse 31. Si Kristo na naghambal. Yet, doon dumunta, ang iya authority, limitado gid. Ang iya permission, back and forth sa heaven pa siya, if you remember the story of Job. And, ang iya gid nga authority, temporaryo lang. Kag hindi ini siya absolute. Okay? Beloved na Lord, when Satan offers this influence kay Kristo, influence ini siya, hindi ni siya ownership. Wala ni pa nag-iya si Satan sa sining kalibutan. Influensya lang gid na. Nga, tungod ang tag-iya, ang Ginoo man mismo. Okay? But Satan uses these things as a means to gain influence, not ownership. Ang kalibutan, gapanag-iya gyapon sa Ginoo. Amen? Ang panag-iya gyapon ini sa Ginoo. Tanan-tanan, wala ni si Satan katiting. But Satan uses this world to gain influence para kay Jesus Christ. That's the same with us. Okay? That's the same with us. Our fame, our successes, the possessions that we have, these things are not ours. Iya ini sa gihapon sang Ginoo. You do not own everything else sa sininga kalibutan. Nag-abot ka diri nga wala ka magindala. Mapatay ikaw nga wala ka mandalon. Because God owns everything. Everything belongs to God. That's the charge behind sa sininga temptation. Katatlo, the cost. Ano ang bayad sa sininga temptasyon? Ang bal niya, if you will fall down and worship me. Hatag ko ni sa imo, pero maluhod ikaw, fall down ikaw, kag magsimba ikaw sa akon. Okay? Hatag ko ni sa imo tanan. Grabe no, do iyagid pa nag-iya bala. If ikaw magluhod, mag-revere sa akon, kag simbahon mo ako. That's the cost of this temptation. Hindi ni siya about kingdoms, but allegiance. Notice yung word nga worship, dira. Again, worship, o kunang pagsimba, means naga-surrender ikaw, naga-obey ikaw, naga-depend ikaw sa Ginoo, and that's the thing man sa aton subong. When we worship God, we surrender everything else to Him. When we come to the church to worship God, we recognize Him as for who He is, we obey Him, and we are dependent gid sa iya. Ngani pa bilang the Lord, every temptation of power, may isa lang kapamangkutanon. Sino ang imo ginasimba ka ginaserbe? When you are being tempted, isa lang kapamangkot. Sino ang imo ginasimba kagang imo nga ginaserbe? Kapat, the cravings of this temptation. Money, prestige, popularity, kasikatan, gahom, kalipay nga imo lang, amuning ginahatag sang kalibutan para sa aton. And many more pa. Okay? Gani pa bilang the Lord, prangkane nga storya. Kung ilatag sa imo
atubangan ang 10 billion. Anong imo nga mahambal? Kung ilatag sa imo subong 10 billion pesos freely given, ano ang sabton sang imo tagipusoon? Anong unahon mo dayon nga baklon? Ano dayon ang imong obrahon? Para na 10 billion. Basin no dunot ka blaw kay 10 billion, dako-dako na ang kwarta mo. But reality speaks, when there is that temptation nga mag-captivate sang imo mata, ano ang sabton sang imo tagipusoon? Remember, temptation happens when our eyes are captured. Makuha gid ang imo nga mga mata. Temptation happens kung ang aton mga kailigbon magmapukaw. Ang aton desires mapukaw. Temptation happens kung ang aton tagipusoon magdalagan nga mag-angkon kung anong ginahatag para sa aton. Okay? Not only that, temptation comes when we long sa ginatawag nga control sa kabuhi sa iban nga mga tawo. Not only sa iban nga tawo, even sa aton kabuhi. Temptation happens when we are independent from God, giving in to the temptation. Okay? We long for superiority, gid. Temptation happens when we rebel to God without submitting. Pero mo ni bala ang ginambal ni Jesus Christ. On verse 10, look at your Bibles. Sambal niya, then Jesus said to him, "Be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." Gintabog niya si Satan. Wala negotiation. Pwede ta ba mahilot dya? Pwede mo pa mapahilot ang imo nga gina-offer sa akon? Wala. Wala siya nag-compromise. Wala niya dakop. Okay? Ang gina-offer ni Satan para sa iya. Kagamo ni, ginsabat pa ni Jesus si Satan paagi liwat sa pulong niya. Notice, wala nag-argue, nagsinabtanay pa si Jesus kay Satan. Wala siya nag-consider sang gina-offer ni Satan. Ginsugo niya si Satan nga maghalin tungod kay ang pagsimba para lang gid ina sa Ginoo. Okay? Worship belongs to God alone. Beloved the Lord, when we are tempted to delight the glory of the world, sa pagbaylo, sa pagsimba sa kay Satan, wala na kita dapat sang may hambalon pa. Okay? Kung tagaan kita sa mga butang, nga makompromise man kita, kag magpalapit kita kay Satan, wala kita dapat may ibutang nga himuon tana. Wala kita sing negotiation nga himuon. Wala kita sing may ipiliton kay Satan. Wala kita, o kung hindi natin pag-ibaylo ang Ginoo kay Satan. Do not exchange God to Satan. We do not allow ang ining temporary nga kaymayaan to be traded with the glory of God in our life. Again, worship belongs to God and God alone. Kag kung ano atong ginasimba, amo man na aton nga ginaserbe. Okay? Notice that Satan did not mention service, but Jesus knew that what we worship, we will serve. Serving the Lord brings true freedom. Serving Satan leads to bondage. Doon mo gid na. The more that you will indulge yourself sa kung ano ang ginakalipay ni Satan, you will be bondage lang gid. Nahigtan ka na lang gid. You will be struggling, misery gid ang imong kabuhi. Yet remember, God's way begins with suffering and ends with glory.
Satan's way begins with glory and ends with suffering. That's how Satan works. Huh? Yes, may pag-antos man sa Ginoo, pero hindi man na magdugay. Temporaryo lang ang pag-antos na to diri sa kalibutan kung ara ka sa Ginoo. Pero kay Satan niya, una ang kalipay, una ang enjoyment, una ang tanan-tanan nga makahatag ka pleasure sa imo. Pero subtle lang ang kamatuoran nga mag-antos ikaw sa ulihi. Always remember that, beloved na Lord. Always remember that. Okay? Satan tempts us to trade the eternal for the temporary by choosing the easy way. Okay? May mga butang ba lang nabudlayan ikaw, especially in serving the Lord? That's normal. For a Christian, that's normal. But it is not normal nga wala kita nag-serve sa Ginoo and we enjoy the things of the world. And later on, makibot lang kita nga may buho sa imo tagipusoon nga hindi gyapon makalipay sa imo. Satan is working nagali sa imo kabuhi. Beloved na Lord, if what we worship is what we serve, then ang kada desisyon nga aton mahimo is either naga-move sa aton towards sang freedom o kon kahiluwayan sa Ginoo o kon sa bondage under kay Satan. Choosing the easy way may look rewarding now, but it slowly trains the heart to serve something other than God. Let's remember this. What we bow today will rule us tomorrow. Kung galuhod-luhod ikaw sa kalipay, sang sineya kalibutan, that is something that you will serve tomorrow. But when you bow to the authority, to the power and glory of the Lord, He will be the one that will be serving tomorrow. Okay? I will end. Overtime na ako. Temptation is not a matter of if. Okay? If, conditional. Pero san-o ina siya ang temptasyon nga mag-abot sa imo kabuhi. Okay? Temptation is not a matter of if, but when. Beloved na Lord, there will be moments, gid, maabot gid ang tion nga urgent, gid. Tapos maabot ang tion nga matempt ikaw nga kwaon mo na lang na, you will take the matters into your hands. Ako na lang Ako na lang ni mahimakasa. Baina sila, baina lang Ginoo. Kaysa nga hulaton mo siya. Basi mag-abot gid ng moment nga na, beloved na Lord. There will be seasons nga maabot nga makulbaan gid ikaw. Maka-uncertain ka bala kag may pag-antos sa imo nga kabuhi. There will be that seasons that will test how secure we are truly in the Lord. There will be opportunities nga ang kalibutan nagahatag sang manami nga posisyon, manami nga pleasure, manami nga recognition or power at the cost of our devotion to God. Abot gid na. And maybe nakaabot na sa imo subong. Dunumon tagid ang pamangkot sa sina nga mga butang. The greatest question is this: what is the foundation of your life? Ano ang pundasyon sang imo nga kabuhi? Kun mag-abot ato nga mga butang, kun itemptaron ikaw ni Satan. If your foundation imo lang kusog kag sang kabaskog, you will fail. If your foundation is your emotions, you will waver. O kung hindi ka gid mangin kasiguruduhan, do ka ngay lang sang dakon nga ginahampak-hampak lang sang hangin. You'll be a double-minded man. In James chapter 1 verse 8. If our foundation is the world, sigurado gid nga disappointed gid ikaw. Yes, subong enjoy mo pa, pero amat-amat nga mangin disappointed ikaw until you will be left with nothing else in your life.
Okay? That's when our foundation is of the world. Pero kung ang pundasyon mo si Kristo, kung ang pundasyon mo ang pulong niya, makapanindugan gid kita even sa pinakalala nga temptasyon sa aton nga kabuhi. Okay? Si Kristo wala siya nakasurvive sa temptation tungod kay mabudlay ang temptation sa wilderness. He survived because nang independent gid siya sa Ginoo kag nag-submit gid siya sa pulong sang Ginoo. Okay? That's the reason nga nakasurvive siya. And this same Christ is our example and our strength as well. Beloved in the Lord, when personal needs pressure us, next slide please, Christ must be our foundation. Basahon tabi liwat, tanan, ready, begin. When personal needs pressure us, Christ must be our foundation. Kabaygid. Huh? Balik ikaw sa Ginoo. Balik ikaw sa kamuturan sang pulong niya. May Christ be the foundation of your life. Pundasyon. Kabalo man kita kung anong pundasyon, di ba la? Kaduha, tanan. When doubts attacks our security, Christ must be our foundation. Ang imong bala kasiguruduhan, the moment be nga makahimo ka sang sala, maybe you're feeling unworthy na, maybe abi mo gintabog ka na sang Ginoo. No, it's not. There will be that times, Christ must be our foundation. Last, when worldly glory calls for our worship, Christ must be our foundation. 4, in the greatest temptations of our lives, si Kristo hindi lang siya example nga ato ni mutaran. Kinahanglan nga siya gid mismo ang pundasyon by which nga makasurvive kita sa sining kalibutan. Kabay pa nga ikaw mismo firmly founded in Christ. Hold fast to His Word. Kamustay mo Bible reading, beloved in the Lord? Are you consistent? If not, I challenge you. Balik ikaw sa pulong sang Ginoo. Okay? Sa sininga simana, kapila ikaw magbasa sang pulong niya. Kung may score pa sa quiz, out of 7, pila imo score. Kung naka-0 ka, balik gyapon sa Ginoo. Kung naka-1 ka, balik gyapon sa Ginoo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 perfect score, balik gyapon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Hold fast sa pulong niya. Magsalig sa ginahatag niya. Magsalig sa iya nga amuma. Kag magsimba lang gid sa iya alone. Because what is firmly founded in Christ will stand even amidst temptations in our lives. Magapangamuyo kita. Lord, we thank you. Man shall not live by bread alone. We really need you in our lives, O God. Dulaan sa among panguna-una nga masarangan namon dia. Masarangan namon dia on our own. Lord, we come to you. We are weak. We are nothing, Ginoo, were it not for your grace. And by your grace, makapadayon gid kami, Ginoo. By your grace, makaatubang kami kung ikaw ang pundasyon sa amon nga mga kabuhi. Lord, I pray sa mga kauturan namon nga nagluya, mga kauturan namon, Ginoo, nga wala na diri, Ginoo. It's possible that they are enjoying what the world offers. But Lord, we know that these are just temporary. And it will come full of suffering, full of disappointments, O God. Tanduga sila, Ginoo, and remind them nga ikaw lang gid, Ginoo, ang makahatag sang puno, sang nga kalipay, Ginoo. Wala na sang iban. Lord, help us, O God, that may we live our lives for you and for you alone. That what we worship, amon nga serbiyon. Kung ikaw ang amon simbahon, Ginoo, ikaw gid ang amon nga serbiyon sa sini nga kabuhi namon. Lord,
buligi kami. Nakinanglan gid nga ikaw ang among pundasyon Ginoo, wala na sing iban. Hindi kami Ginoo magsalig sa kung ano ang may ara sa amon, pero sa liga namon, ikaw Ginoo nga naga-provide kung anong may ara sa amon subong Ginoo. Salamat gid. Revive this church Ginoo as yours, as the song ha, sa lyrics ang kanta Ginoo. May your name be magnified and glorified even in the times of temptation sa amon tagsa-tagsa kabuhi. This is my humble prayer. In Jesus' name, amen, amen. Mayong aga sa inyo tanan. God bless.